Ulit mo. To stop them from doing what they're doing during that time, Mr. Chair, to prevent them. From continuing furthering their illegal activities, Okay. Mr. Chair. So, in other words, they were transferred in order for the organization to discipline them and prevent them from continuing their shenanigans. Tama? Tama po, Mr. Chair. O, dahil ganun, meron bang nakasuhan? Again, Mr. Chair, wala po akong data kung ilan ang nakasuhan or meron. So, hindi ikaw ang nasa sentro ng pagdisiplina sa ating mga scalawags, kung ganun. Dahil wala kang alam eh. Hindi po, Mr. Chair. Hindi po ako yung sentro na magdidisiplina sa mga... Hindi ko po kaya yun, Mr. Chair. I can only gather information po, Mr. Chair. Okay. Intelligence operation, yan lang po. Ayon din sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ay parang nandoon sa sentro, no? Dahil pagka nagbe-verify kung meron bang nangyaring insidenteng napatay, ikaw ang tinatawagan, hindi ba? Is that correct? Sa'yo nagbe-verify? Hindi naman po lahat. Meron lang pong instances na ipapa-verify sa akin, Mr. Chair. Yun lang. May mga instances na nagpapa-verify sa'yo. Pwede bang malaman kung sino nagpapa-verify sa'yo? Gaya ng sinabi ko, minsan po magtatanong sa akin si Den Sap Bongo. Sino? Den Sap Bongo po, Mr. Chair. Sap Bongo. Opo. And then? Halimbawa, meron pong nangyari. Itatanong lang sa akin, anong background nito? Parang ganun, Mr. Chair. Ako naman po, hingi ako ng report, then bibigay ko lang po sa kanya. Yun lang po ang ginagawa. At pagkatapos niyang ma-verify, anong sunod na hakbang ang ginagawa ninyo? Hanggang doon lang po, Mr. Chair. Ako po, tatanungin ko lang po yung region kung meron silang report. Or hingi lang po ako ng report. Pero kanina kasi, sinabi mo at pinatutuhanan mo yung salaysay ni Colonel Garma na there was a reward money in the implementation of the... Sinabi mo yung kanina eh. At sabi mo, naniniwala ka. At sinasabi mo rin na totoo yung reward money at naririnig mo. Although, hindi mo sinabing ikaw ay nakatanggap ng reward money. Hindi ka ba nakatanggap ng reward money? Hindi po, Mr. Chair. Never? Never po, Mr. Chair. Never? So, kung naniniwala ka na merong reward money, saan ba maaaring nanggagaling itong reward money na ito? Sa iyong opinion. In your expert opinion as a seasoned police officer who is in the thick of the fight against illegal drugs, sa tingin mo, saan nanggagaling itong iyong reward money na sinasabi? Mr. Chair, hindi ko po alam yung kung sa... Hindi mo alam kung saan nanggagaling pero naniniwala ka na merong reward money. Narinig ko lang po, Mr. Chair, yung about sa reward money. Pwede bang ikwento mo sa amin paano mo narinig? At ilang beses mo narinig kung totoong narinig mo lang? Actually, Mr. Chair, narinig ko lang po sa mga... Kanino mo narinig? Sa mga, mga pulis din po na mga kasama ko, Mr. Chair. So, in other words, dahil narinig mo siya sa mga pulis na mga kasama mo rin, ang ibig sabihin, may katotohanan na meron talagang reward money. Kaya may kasabihan, if there is smoke, there is fire. Naniniwala ka ba sa ganon, Colonel? Ano pa? Wala naman kasing lalabas na kwento, gaya ng nabanggit mo, na naririnig mo. Sabi mo, naririnig mo. Tinanong kita, ikaw ba'y nakatanggap ng reward money? Sabi mo, hindi. Ikaw ba may narinig? Sabi mo, oo. Dahil ikaw mismo nakarinig mula din sa mga kasama mong mga membro ng PNP. Tama? Kwento-kwento lang po, Mr. Chair. Okay. Kung kwento-kwento lang yan, kanino kaya, pakisabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan? Actually, yung passing na mga kwento lang po, Mr. Chair. Kasi hindi ka panipaniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. Sangayon ka ba sa ganon? Opo, Mr. Chair. Okay. Ngayon, dahil alam mong merong reward money at hindi mo naman ito dininay, in fact, nung tinanong ka, pinatotohanan mo na ang sinabi ni Colonel Garma ay may katotohanan. Although, wala kang experience dahil ito'y naririnig mo lamang. Tama? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, would you have any idea and
can you educate us, kami, no? Doon sa area where maraming pulis o membro ng PNP ang no, karamihan sa kanila ay napatay ng riding in tandem. Iba ang balita, ang haka-haka ay napatay sila ng kapwa pulis din nila, no? Bakit kaya nagkakaroon ng ganong klaseng krimen na kung saan pulis ang sunod-sunod na namamatay? Ano sa iyong palagay? Mr. Chair, tungkol po sa na pulis. Yes. Bakit kaya maraming pulis na namamatay? Actually, wala po akong data niyan, Mr. Chair. Narinig ko lang din po, Mr. Chair. Yung mga may mga Maaaring incident. wala kang accurate statistics kung ilan yan, pero hindi lingid sa iyong kaalaman na meron pong mga pulis na pinapatay. Hindi ba? Opo, And Mr. Chair. I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain kagaya ng hindi ba? Meron pong Therefore, dahil may mga civilian, share na mamatay na involved sa meron din pong namamatay na mga membro ng PNP because of drugs o may involvement o kaugnayan sa droga. Ano ang maaaring conclusion na pwede nating isipin noong mga panahon na yon? meron po talaga mga ganong incident, Mr. Chair. Merong? May mga ganong incident po, Mr. Chair. I know. Kasi napapanood mo sa TV, sa news, nababasa mo sa dyaryo, nakikita mo sa social media. Hindi naman tinatago yun. In fact, magugulat ka sa dami. But when I ask you kung alam mo kung gaano karami, mukhang hindi mo alam kung ilan yung exact number. The reason why I'm asking this, Colonel, kasi ayon sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ang nasa sentro nitong implementasyon ng pera ko. Civilian ito, pero kung titingnan natin yung records, sila ay merong kinalaman sa drugs.